So magandang umaga mga ka-farmers. So welcome back to our YouTube channel. So for today's video ay papakita naman namin ulit sa inyo kung paano kami mag-harvest po ng banana Cavendish. So for this time mga ka-farmers, so unang-una po ginagawa ng ating mga harvester dyan ay align po ang roller. So yan po yung tinatawag namin roller na nakakabit po sa cable. So pag align po yan, yung prutas ay ilalagay na po sa speaker. So meron pong receiver, at yung receiver po, yan din po ang mag-align po ng mga roller, and then yung backer, siya po ang maghahatid po ng saging. So yan ang tinatawag naming backer, yung naghahatid po ng prutas na yan. So ganyan na lang po kasimple mag-harvest po ng saging ka-farmers. So enjoy lang. So hindi naman masyado ito mabigat ka-farmers. So nakadepende po sa puno at saka bulig po ng saging. So kita niyo naman itong pumapasan ng isang bulig. So yan po ay tumitimbang laman na yan na nasa 20 to 25 kilograms. So ganyan lang po ang ginagawa ng pag-harvest po namin sa saging ka-farmers. So napakadali. Mas mahirap pa yung pag-harvest po sa banana kardaba, yung saba. So yan ay madali lang dahil mababa. Kailangan lang po dyan ay matalim yung cutter mo. So kita nyo naman yung poging cutter dyan. Yan po ay pangalan din po niya ay si Pogi. Yan, magaling po yan ng cutter ka-farmers. So kita nyo naman siya, kung mag-cutter isang titik lang ay kuha agad yung bunga. So ganyan lang kadali ka-farmers. So enjoy lang dahil po ay kami lahat dito ay trabahante. So binabayaran po kami. So kita nyo naman ka-farmers, yan mayroon tayong padding. So purpose po ng padding ay para hindi po magka-bruising ang ating prutas. Pang protection po yan sa prutas. So hindi po pwede magpasan-pasan ka ng saging dyan na wala kang padding. So walang foam. So bawal po talaga yan. Yan po ay iniingatan po natin ng mga prutas na yan dahil po yung mga iba dyan ay mahal po ang bili ng buyer po natin dyan. So ganyan lang po pag receive, pag receive po yan ng receiver. So matik po yan, ginaano lang yung stock ng saging, pinapasok lang po sa kadina, ganyan, salpak, then baba ng backer. So yung pagbaba naman po dahan-dahan po yan. Kita nyo yung receiver, yan napaka-cute na tiyan ng receiver ka-farmer. So grabe grabe yung kulay niya, kayong manggi talaga. Yung pawis niya, ewan ko lang ka-farmers kung ano amoy. So yan lang po. Then after that, kung puno na po yung spacer, itutulak po ng receiver na yan dahil po siya po nakamanage lahat. So yan po ay ibang roller naman yan dahil hinati po nila ng tag 15 yan. So iba naman po yan. So bago po ilarga yan, kailangan po yan mapuno. And then dito naman sa kabilang side, so ganun pa rin. So paulit-ulit lang yan mga ka-farmers. So hinahanap lang po yung pwede nang i-harvest na sa tamang edad, yun lang ang kukunin dyan. So hindi tayo pwede mag-harvest na hindi pasok po sa calibration dahil po sayang din po yung prutas natin, matatapon lang dahil po hindi po ipaprocess doon sa planta. So yan lang mga ka-farmers. So kita nyo na, enjoy lang yan mga harvester natin. So hindi gaano po yan masyadong mabigat na trabaho. Alam nyo naman po yung kilo ng saging ay tamang-tama lang, ay pinaka-maximum is nasa 30 kilograms. So nakadepende po yan sa bunches, kung ilan hands po yung laman ng bunches. So nakadepende po yan doon ang bigat po ng ating saging. So pag yan ka-farmers ay napupuno na, ay tinutulak na po yan ng karero. So yan po ang tawag namin dyan, karero. The same time siya po rin ang receiver, then karero. So pag ganyan pagkakunti ang dala niya, pwede nyo yan itulak na wala ng hila-hila, kamay-kamay lang. So yan. So ito for this time, pauwi na po siya dahil puno na po yung roller. Then dadalhin po yan sa planta, doon po yan ipaprocess. So hindi na ako napunta ng planta ka-farmers. So yung pinapakita ko lang sa inyo kung paano po kami mag-harvest ng banana Cavendish. So
I hope na nagustuhan mo ang aming video ka farmers. Thank you for watching.